Tumagilid ang isang cargo truck na naglalaman ng 800 sako ng feeds sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Batangas City kung saan dalawa ang sugatan. Posible namang dahilan ng pagtagilid ng truck ang overloading ayon sa TDRO. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Mahaba ang pila ng mga pasaherong patungo sa Ibaan Rosario at Tinga Itaas pasado alas 6 ng gabi kagabi sa bahaging ito ng barangay Tinga Itaas, Batangas City. Ito ay dahil wala pang jeep na nakabalik sa terminal matapos tumagilid ang cargo truck na ito na naglalaman ng nasa 800 sako ng feeds sa nasabing lugar. Nasakop nito ang isang linya ng kalsada na nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Ayon sa Transportation Development and Regulatory Office Batangas o TDRO, mula pa sa lungsod ng Kalakaang truck at patungo sana sa Masbate nang mangyari ang insidente. Ito pong nasabing 10-wheeler cargo truck ay overloaded. Dapat 10,000 and 20,000 lamang. Ngunit sa ating pagtatanong, sa ating pag-iimbestiga ay lumalabas na 800 sako ng feeds na tig 40 kilos ang bawat isa. Na mahigpit ang apprehension ay pinapatupad sa startle at hindi siya makakapasok kung ganoong overloaded yung kanyang karga. Kaya minabuti siguro ng driver na dumaan sa bahagi ng Tinga Itaas. Agad nilapatan ng paunang lunas ng mga responding otoridad ang driver at pahinante ng truck na nagtamo ng mga sugat matapos ang aksidente. Nailipat na rin ang ilan sa mga lamang sako ng feed sa isang delivery truck. Alas 10 ng umaga kanina nang maitayo sa tulong ng isang backhoe ang truck na pansamantala munang iginilid sa kalsada. Isinisisi naman ang truck driver ang aksidente sa ginagawang kalsada sa lugar. May iniwasan din umano siyang kasalubong na sasakyan. Bali kaya naman siya ng truck, kaso lang talaga yung kalsada, madam, medyo lang talaga. Sabi may kasalubong ako na kutsi, hindi ko naman pwedeng tumbukin yung kutsi kasi pag na-lost brake ako, maano ko siya, kaya iniwasan ko siya ng bahadya. Yun lang, tumama yung ko sa gilid, kaya biglang tumagilid. Ayon sa TDRO Batangas, ito na ang ikapitong major incident sa lugar simula noong Enero hanggang kahapon. Umaasa sila na kapag natapos ang konstruksyon nitong kalsada ay mababawasan ang insidente dito sa Barangay Tinga Itaas, Batangas City. Pagtitiyak naman ng Department of Public Works and Highways na tuloy-tuloy ang pagawain at inaasahang matatapos ito bago pumasok ang taong 2024. Kalaghatian ng buwan ng Oktubre noong nakaraang taon ang sinimulang gawin ang pagsasaayos ng kalsada na may habang 40 hanggang 50 kilometro. Medyo maanong gawin siya dahil nang nagwa one way, hindi ang workers. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad ang pag-iingat at iwasan ang pagdaan sa lugar kung kargado at overloaded. Kurbada yung daan, madilim lalo na sa gabi, so maging maingat tayo sa pagmamaneho. At doon nga, gaya na nabanggit ko kanina, doon sa ating mga truck drivers at maging sa drivers ng ating mga ibang sasakyan, magkarga lamang tayo ng naaayon sa takdang capacity nang sa ganun ay maikaiwas tayo sa mga ganitong aksidente. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.